Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin. Ngayon din sa ating mga kapatid na patuloy parating sumusubaybay sa ating live worship service. Naway patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ngayon po ay kalawang linggo na Oktubre, sama-sama po tayo magpuri at masalamat sa nag-iisa at buhay nating Diyos. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Hello. Magandang umaga po sa Panginoon at siya po nating sasambahin at tatakilain ngayong umaga ito. Sa lahat po ng mga kapatid natin na nandyan na nakasubaybay po sa gawain ito. Naway patuloy po tayo magsaya, magdiwang tayo kasi ito po yung araw na binigay ng Panginoon para sa atin. Para siya po ay ating itaas at bigyan ng karangalan sa ating mga buhay. Bago po tayo tuluyang umawit para sa Panginoon, nais ko muna pong basahin ang awit 84, verse 1 and 2, 10 to 12. Ang sabi po niya rito, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait na mabuting mga bagay, sa sino mga gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sayo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin itaas ang pangalan po ng Panginoon at sabihin natin sa Kanya, kay buti ng Diyos. Amen. Woo! Kay buti ng Diyos. Ay, buti
sa pangalan po ng Panginoon. At patuloy natin siyang purihin. Yes, Lord. Pinapupurihan ka ng
sa Yes. amin. Yes, Lord. Tinataas ka po namin, Panginoon Diyos, sa ginagawa mo po sa amin, Panginoon. Amen. Yes, Hindi Lord. po namin alam kung paano ka namin pasalamatan, papurihan, dakilain sa ginagawa mo po sa amin. Salamat. Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat po sa ibayong pag-iingat, Opo. sa proteksyon ninyo sa amin, na Yes, kami Lord. po ay iniingatan mo sa coronavirus, Panginoon. Opo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay magpupuri, magpapasalamat at ibabalik sa iyo ang mataas po namin papuri. Amen. Sa oras na ito na ginawa mo po sa amin, Amen. Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli po kami nagpapalinis sa amin pong buhay, O Lord God. Yes, Wala po Lord. kami magagawa, Lord, kung kami po ay hiwalay sa iyo. Yes, Kaya, yes. Lord, patawarin mo po kami sa nagagawa po namin kasalanan sa Yes, aming yes, isip, Lord. sa aming salita. Sinasadya man po ito o hindi, Lord. Opo. Patawarin mo po kami upang sa aming pagsamba at pagharap sa iyo, Panginoon, ay malinis na basahan po kami sa iyo. Yes, Panginoon. Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, kumilos ka po sa aming buhay. Opo. Tulungan mo po kami na ihanda mo po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. Yes, At tulungan niyo po kami na may apply po namin, may sababuhay po namin ang aming pong mapapakinggan sa oras Yes, na ito. Lord. Opo. Kaya Lord, salamat po at mataas po namin binabalik ang mataas sa papuri. Pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang linggo po para po sa ating lahat. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Hebreo 9, talatang 15 hanggang 28. Hebreo 9, verse 15 to verse 28. At ito po ang sinasabi ko. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng naunang tipan. Dahil dito makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala sa kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangan mapatunay ang patay na ang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Maging ang unang tipan ay hindi nagtibay kumipit sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin ng kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at mga kambing. At hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugo ng may halong tubig. Winisika ng aklat ng kautusan at ng mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na binigay ng Diyos at pinagtutos niya ng tuparin ninyo. Winisigan din niya ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang kawalan ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisan sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang lakong banal na ginawa ng tao, larawan lamang ng tunay sa sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon ay nasa harap siya ng Diyos at pamamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumasok sa dakong banal taon-taon na may mga dalang dugo at mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan naman sana ulit-ulit na siya ay mamatay mula pa ng likain sa sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang hinihari. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman si Kristo ay minsan lamang hinandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Tayo ngayon ay nasa buwan na ng Nobyembre. No? Anong linggo tayo November? Ikalawang linggo. Ikalawang linggo ng Nobyembre. No? So ayong pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa serye natin sa Hebreo. At salamat sa Panginoon at tayo ay nasa kapitulo 9 na. No? Malapit na natin matapos ang buong Hebreo. No? So ayon po sa matapat na paghakon ng Diyos ay kaniyang binanggit sa banal na kasulatan sa Ezekiel chapter 18 verse 4, the soul that sins must die. No? The soul that sins must die. Ang lahat na nagkakasala ay dapat mamatay. At ang maliwanag na katotohanan ay ang lahat ay nagkasala at hindi nga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran. At yan po ay binigyan din ni Apostol Pablo sa aklat sa mga taga-Roma, kapitulo 6, talatang 23. Ano daw po ang kabayaran ng kasalanan? Yan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliwanag din pong binitawan ng ating Jesus sa Juan kapitulo 3, talatang 18, na ang lahat ng hindi sumampalatay sa Kanya ay hinatulan na. No? At sa talatang 27 po ng ating teksto ay mababasa po natin, sapagkat itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Lahat po ay haharap sa Diyos at ipagsusulit sa Kanya ang lahat ng ating ginawa, inisip at sinalita. Ito po ang kalalagay ng tao sa harapan ng Diyos. Siya ay walang pag-asa at mayroon ng sentensya. Subalit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak, kaya pinadala niya si Kristo bilang tagapamagitan ng bagong tipan. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi sa ating teksto, for this reason, na ang tao ay makakalapit lamang sa Diyos kapag ang penalty o kabayaran ng kanyang kasalanan ay nabayaran na at tunay nga pong binayaran na. No? Kailangan lamang ay ang lubos na pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang ginawa at sa salita. At sa ating pananampalataya, siya ang naging tulay, tagapamagitan, ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tanong, bakit po ba kailangan mamatay si Kristo? No? Bakit po ba kailangan mamatay si Kristo? Bakit kinakailangan mamatay ang Mesiyas? Tandaan po natin, ang mga Hudyo po, may iba po silang konsepto pagdating sa Mesiyas. Ang inaasahan po nila pagdating ng Mesiyas ay isang hari na magliligtas sa kanila mula saan? Mula sa pang-api ng mga iba't ibang mga bansa na sumakop sa kanila. Pero hindi po nila binigyang pansin ang ibang mga propesiya tungkol sa mangyayari sa ating Mesiyas. No? Bakit po ba napakalagang mamatay si Kristo? No? Tatlong mahalagang prinsipyo po ang ating pag-uusapan sa umaga nito kung bakit napakalaga ang kamatayan ni Jesus. At kung hindi po siya namatay, no, tayo ay nanatili pa rin sa ating mga kasalanan. Tayo ay nanatili pa rin sa kaparusahan ng Diyos. At tayo ay nanatiling walang pag-asa sa mundong ito, lalong higit sa buhay na darating. No? Tatlong mahalagang prinsipyo ang tuturo po sa atin sa talatang ating mga binasa. Una po, no, kung bakit kailangang mamatay si Kristo. Una, a testament demands death. No? Testament demands death. Second, forgiveness demands blood. Forgiveness demands blood. And third, judgment demands a substitute. No, ulitin ko po. A testament demands death, forgiveness demands blood, and judgment demands a substitute. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, magandang umaga po muli. Banal na Espiritu, nangingi po kami ng inyo pong karunungan. Kayo po magsalita sa amin. Itago niyo po ang inyong pong likod sa ilalim po ng inyong pong kabanalan. Mapakinggan po namin inyong tinig sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatlong mahalagang aspeto po ang ating pag-uusapan kung bakit kinakailangang mamatay ang Mesiyas. At ito po ang pinapaliwanag ng author ng Hebreo sa kanya pong sinusulatang mga Hebreo, mga Hudyo, upang maunawaan nila na kinakailangan ang Mesiyas ay mamatay upang mailigtas, no? Ang hindi lamang po ang bansang Israel, kundi ang buong mundo sa magitan po ng kamatayan ni Kristo sa ating mga kasalanan. No? Una po, sabi natin, a testament demands death. Tandaan natin, ang Biblia ay nababagay sa dalawang malalaking testamento. Ano po ang dalawang malalaking testamento ng Biblia? The Old and New Testament. No? Sabi na, pinag-usapan natin last time, pinaliwanag natin kung sinabi natin testamento o covenant. No? Ito ay katulad doon ng, ng last will. No? Katulad ng last will. Ano po ibig sabihin natin ng last will? Kailan ho ba valid yung last will? Yun, kapag namatay na. Kapag buhay pa, kahit may last will,
wala pa itong epekto. No? At ito po ang binabanggit ng manulat. Sabi natin sa verse 16, kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumagawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Dalawang mahalagang salita ang bibigyan pansin po natin sa mga talatang ito. No? Una ay ang salitang kailangan or the necessity sa English and a must. No? Pangalawa ay bisa o magkakabisa or validity sa English. Meron lamang po dalawang testamento, ang luma at ang bagong tipan. Ayon po sa context, no, ang tinutukoy ko nito ay ang luma at ang bagong tipan. Kasi nung nakaraan, no, ay sa atin ni Pastor Todi, pinaghambing po niya ang lumang tipan at ang bagong tipan. No? At ang bagong tipan at ang mga tipan na ito ay naglalaman ng napakaraming pangako ng Diyos, at ang lahat po ng pangakong ito ay kumakatawan sa pagdating at dumating na ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay naglalaman ng napakaraming batas na naglalarawan sa requirement ng Diyos na tinupad ng ating Panginoon. Ito ay naglalaman ng napakaraming seremonya ng pagsamba, kapatawaran at paglapit sa Diyos, at ang lahat ng ito ay nagtuturo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ang kapatawaran ng mga taong naghandog sa lumang tipan ay naghihintay na kapatawaran sa pagkamatay ng tunay na kordero ng Diyos. Ano pong sinasabi ng manunulat? Yung ginagawa po nila sa lumang tipan, simula kay Adan hanggang doon sa uling bahagi po bago dumating ang ating Jesucristo, lahat po yun ay seremonya lamang, at yun ho ay naghihintay ng tunay na pagdating ng kordero ng Diyos. No? Ano naman ang kinalaman ng kamatayan ni Jesus sa katuparan ng pangako ng Diyos? Sasagutin po yan ng unang mahalagang salita. Sabi doon, kailangan. It is a must. The necessity is defined as the fact of being required or indispensable. No? Kung wala ang kamatayan ni Jesus, walang kwenta ang lahat ng seremonya sa lumang tipan, at maging sa ginagawa po natin sa kapanahunan ngayon, walang kwenta kung wala po ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Kailangan mamatay ang nangako upang papagtibayin ang kanyang last will. Kailangan mapatunayan ang kanyang kamatayan. Kaya kung bibigyan pasin natin ang tatlong haligi ng Ebanghelyo, ayon po sa sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15 talatang 3, sabi po doon, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin sa Panginoon, na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ininibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ito po yung katawag nating tatlong haligi ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Ano po yung haligi natin? Si Kristo ay ano? Si Kristo ay namatay. Kalawa, si Kristo ay inilibing. Katlo, nabuhay na muli. No? Pagkalibing at pagkabuhay na muli ng ating Jesucristo ang nagsisimbolo na rin ng kanyang kamatayan. No? Pansinin po natin sinabi ng Apostol Pablo, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kung wala ang kamatayan ni Jesus, walang pagkalibing at wala rin pagkabuhay na maguli. Walang kwenta ang lahat. Tayo ang pinakakawawa sa lahat. Bakit po tayo ang pinakakawawa? Dahil simula pa lamang sa lumang tipan, lahat ay umaasa sa pangako ng Diyos. Subalit walang halaga ang pangako kung walang pirma ang pangako. Balikan po natin talatang 15. Kaya nga, sa atin pong teksto, Hebreo 9:15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa mamagitan ng kanyang kamatayan. Ano po? Sabi niya, sa mamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Sa madaling salita, kung wala po ang kamatayan ni Kristo, lahat po na naghandog sa lumang tipan ng ano? Ano bang ginagamit ng paghandog sa lumang tipan? Baka, kambing, tupa, no? Ano pa? Kapag mahirap ka ay kinakalam ng bato-bato o kalapati, kapag walang-wala na lang talaga, harina. No? sabi ho dito ng manunulat, kung wala po yun, walang kamatayan ni Jesus, lahat po ng ginagawa nilang paghandog sa lumang tipan ay walang kwenta. No? Ipinatawad ang paglabag sa mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagkapala na kanyang ipinangako. No? Kaya bakit kailangan mamatay si Kristo? Upang tanggapin ho natin ang pagpapala na ipinangako ng buong Biblia.
Ang Diyos po ay nagbigay ng pangako sa Israel sa pamamagitan ng mga seremonya at mga handog sa lumang tipan. At ang mga pangakong iyan ay manatiling pangako habang nabubuhay pa ang nangako. At dahil siya ay namatay at pinatunayan ng Biblia at ng kasaysayan na siya ay tunay ngang namatay at hindi lang po hinimatay. No? Mayroon kasi nagsasabi na si Jesus daw po dahil sa hirap sa krus, hinimatay siya. No? Nung siya po ipinasok daw po doon sa libingan, medyo malamig-lamig yung loob ng ilalim ng bato, no? Medyo nahimasmasan siya, kaya yun, nabuhay siya. No? Tunay po ang sabi ng Biblia na si Jesus ay namatay. Naalala niyo po ba? Ano po ang katibayan natin na si Jesus nga po ay namatay? Yung dalawang katabi niya, anong ginawa? Binali ang buto sa lulod. No? Bakit? Kasi habang ikaw ay nakakataas pang ganon, hindi pa sasabog yung baga kasi nakabitin sila sa cross, ano? Kaya kinakailangan mong baliin yung lulod ng dalawa kasi buhay pa sila, humihinga pa. Pag nabali na, hindi na ho sila makakataas pang ganon, no? Sasabog yung kanilang baga. Pero si Jesus ay patay na. Kaya nga ho siya sinipat sa tagiliran. At anong lumabas sa tagiliran? Tubig na may kasamang dugo. No? So sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Yesu Kristo, sinelyahan niya ng kanyang dugo ang certificate ng ating kaligtasan. No? Selyado na ng kanyang dugo ang certificate ng ating kaligtasan. At yan po ang at yamang selyado na, ito ay may visa na o valid na. No? Kaya nga sabi natin, ay ikalawang bahagi natin is the validity. No? Ang ibig sabihin po natin, pag sinabi natin validity, it is a state of being valid or the state of being acceptable according to the law. No? The state of being acceptable according to the law. Bakit po kinakailangan ayon sa batas? Dahil ang Diyos po natin ay yung Diyos na hukom. At ibig sabihin ng Diyos na hukom, siya po yung Diyos ng katarungan. Kaya kinakailangan po ang lahat ng gagawin ng Diyos ayon sa batas. Katanggap-tanggap ayon sa batas. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay Diyos na matuwid. Siya ang dakilang hukom. Tingnan po natin, talatang 17. The validity. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. No? So, dalawang salita, walang bisa at magkakabisa. No? Unahin po natin. Kailan daw po walang bisa ang testamento? No? Kapag buhay pa ang nangangako, sabi natin kanina, lahat ng seremonya sa lumang tipan ay nanatiling pangako hanggang hindi namamatay si Kristo. Ang lahat ng larawan ng lumang tipan, ang lahat ng pagsampa sa lumang tipan, ang lahat ng paghandog sa lumang tipan ay magkakaroon lamang ng bisa kapag namatay na ang Mesiyas. Ang inaasahan ng lumang tipan ay ang pagdarating ng inilalarawan nito. Walang iba kundi ang tunay na kordero ng Diyos. At yan ang maliwanag, no? Na dahilan kung bakit pumunta dito sa lupa ang Mesiyas upang tuparin ang larawan ng lumang tipan. Kailangan ng tunay na kordero upang magkaroon ho ng bisa ang tatawag nating huling habilin ng Diyos. Pag-usapan ho natin yung salita nating may bisa, no? Kapag namatay na ang nangako. At yamang namatay na nga si Kristo bilang katuparan sa lahat ng propesiya sa lumang tipan, malakas na ipinahayag ni Kristo doon sa krus. Ang katagang, ano pong binitawan niya? Ika-6 na wika? It is finished. No? Bayad na, natubos na. Alin? Ang lahat to ng seremonya, ang lahat to ng kasalanan, natabunan ng dugo doon sa lumang tipan, at lahat ng hihingin tawad sa bagong tipan, at sa mga dating panahon, ang sabi ng ating Yesu Kristo, bayad na. Ang lahat ng kasalanan ng mundo, simula sa kapanahunan ng unang Adan, hanggang sa ikalawang Adan, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ay bayad na. Paano niya nabayaran? Na siyang walang kasalanan ay naging makasalanan dahil sa atin. Nagkaroon ng change ng status, no? Pamilya naman siguro mga nag-FB dyan kung sinabing change of status, no? Mula si Kristo, no? Ang status ni Kristo ay pagiging banal, at kung siya po'y nakasabit sa krus, siya po'y siya po'y naging makasalanan para sa atin. Kaya kung makikita kung matatandaan nyo, ika-4 na wika, ika-4 na wika? My God, why thou hast forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Yun po yung pagkakataon na yun na taglay-taglay ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Simula pa ng likhain ng sanlibutan hanggang sa kawakasan nito. Kailangan pong mamatay ang Mesiyas upang magkaroon ng bisa ang mga pangako ng Diyos. At ito po ang isang bagay na hindi maintindihan ng mga Hudyo.
Bagamat maliwanag na siya sa sinasabi sa lumang tipan, nagbigay sila ng sariling larawan ng Mesyas. No? Pangalawa, bakit kailangan mamatay ng Mesyas? Sabi natin kanina, because ano sa natin? Anong unang putusan natin? Because a testament demands death. No? Kung wala pong kamatayan, walang bisa ang testamento. Pangalawa, sabi po sa ating talatang 18 hanggang talatang 22, forgiveness demands blood. Forgiveness demands blood. Sabi sa verse 22, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa mga talata pong ito ng ating binabasa, talatang 18 hanggang 22, ay meron pong ilang salita po tayong bibigyan pansin. Sabi sa talatang 18, no? Maging ang naunang tipan ay pinagtibay sa magitan ng walang dugo. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at ng mga kambing, at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng isopo at sinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na ibinigay ng Diyos, at ipinag-uutos niya na tuparin ninyo. No, ito ang bibigyan ho natin pansin. Ano ang dahilan kung bakit kailangan po ng dugo? No? Ang dugo ang nagpapatibay, no? Ang dugo ang nagpapatibay. So dalawang bagay ho, dalawang gamit ang dugo ang ating pag-usapan dito. Sa puntos ho nating forgiveness demands blood. Una ay yung pagpapatibay ng dugo, pangalawa ang paglilinis ng dugo, no? Unahin ho natin ang pagpapatibay o natawag ho nating ratification, no? Pag sinabi ho nating ratification, no, para ho yung ating ano yan, yung ating saligang batas, no? Kinakailangang aprubahan ng buong Pilipinas para maging ano, para maging tunay na batas. Gayon din po, kinakailangan ng dugo upang ano, upang papagtibayin ang tipan, ang kasunduan. No? Sa atin po, para pinagtibay ho, ay pipirma tayo, no, sa kapanahunan natin. Nung kapanahunan unang-una, sa kasaysayan ng Pilipinas version, tinatawag na sandugo, no? Sandugo. Ang kasunduan ay pinagtitibay sa magitan ng dugo, no? So ang dugo ay ginagamit sa lumang tipan bilang ratification o pagpapatibay, no? Pag sinabi ho natin ratification, it is a formal confirmation, no? A formal confirmation. Ang lumang tipan ay pinagtibay ni Moises sa magitan ng dugo ng mga hayop. Winisikan niya ang kautusan at ang mga tao nila sasabing, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na ibinigay ng Diyos at ipinag-utos niya na tuparin yon, no? Pasino natin, sino po ang nagpatibay ng lumang tipan? Sino? Si Moises, no? Anong ginamit ni Moises pagpapatibay? Dugo ng baka, kambing, at hinaluan niya ng tubig, no? Tunay ba pinagtibay ng Diyos ang kasunduan sa magitan ng dugo ng baka at ng kambing? Tingnan po natin sa talatang 9. Balikan mo natin, pinag-aralan mo natin noong karang linggo. Talatang 9. Sabi dito, simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inialay ay hindi nakapagpalinis ng buti ng mga sumasamba noon. Bigyan pasin po natin ang mga kagamitan na ginamit. Dugo, tubig, pulang lana at sanga ng isopo. At alam niyo po ba, minaalala po ba kayo sa mga kagamitan yan? Yan din po ang ginamit sa pagpapahid ng dugo sa hamba nung sila po mga Israel ay nabubuhay pa sa Ehipto, no? Ang sabi ng Diyos, maganda kayo ng kordero ng Diyos, ng kordero, kunin niyo yung dugo, at ang dugo ay ano? Ipapahid doon sa hamba. Para ikapit, ipahid siya sa hamba, kinakailangan kumuha ng pulang lana, isawsaw mo, ibalot mo ito saan? Sa sanga ng isopo, at isawsaw mo yung dugo, at ipahid mo doon sa hamba ng pintuan, no? Pasinin po natin, noong ating Yesu Kristo po, ano? Noong ating pong Panginoon Kristo ay nasa krus, no? O bago siya, nung nakabitin po siya sa krus, nung sinumigaw po si Jesus ng nauuhaw ako, ano pong ginamit sa kanya? Ha? Suka, no? Paano sinagay sa kanya yung suka? Ang suka? Kumuha sila ng sanga ng isopo, kumuha ng pulang lana, ibinalot, sinawsaw doon at pinainom sa ating Yesu Kristo. Nung ating Yesu Kristo ay namatay na, nung siya sinibat, ano lumabas? Tubig at dugo. Bago po siya mamatay, no? Bago po siya mamatay, nung gabing siya ay pinagkanulo. Sa Mateo Kapitulo 26, talatang 27.
Mateo Kapitulo 26, talatang 27 at 28. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Hindi pa man po namamatay ang ating Panginoon Kristo. Inaugurate na niya. No? Inaugurinahan na ho niya ang alin? Ang kanyang kamatayan sa magitan ng pagbibigay ng simbolo. Simbolo sa atin na katibayan ng alin? Ng tuto pa rin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Sabi niya, ito ang aking dugo, ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Sa lumang tipan, gumamit si Moises ng dugo ng mga hayop upang isalarawan ang pagpapatibay ng Diyos sa walang hanggang tipan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang unang layunin ng dugo. So magitan ng pagpapatibay. Pangalawa, ang dugo ang naglilinis. No? Ang dugo ay naglilinis. Talatang 21 hanggang 22. Sabi dito, winiwisikan din niya ng dugo ang tolda at ang kagamitan ng pagsamba. Ayon sa kautusan, lahat ng bagay inililinis na mamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Nung itinayo po yung tabernakulo, at ang lahat ng kagamitan ng tabernakulo, nung inihandog po ito, ang lahat po yan ay winisikan ng dugo. No? Sa madaling salita, ang dugo po ay ginamit ng Diyos para ano? Para sa paglilinis. No? Para sa paglilinis. Balikan muna natin yung tinalakay natin nakaraan, chapter 9, verse 10. Sabi dito, ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Maaari tintuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Bakit po napakahalaga ang paglilinis? Nung si David po ay nagkasala sa Panginoon, no? Nung si David ay nagkasala sa Panginoon, ito po ang kanyang awit sa Diyos. Awit 51 verse 7. Awit 51 verse 7. Sabi niya, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. No? Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, ito po ang ating mababasa. Hali kayo at kayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula. Sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 3, sabi po dito, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga buti, sa gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. No? Sabi po sa Tito Kapitulo 2, talatang 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. No? Verse 9, no? Lang chapter 9 pa rin. Subalit kung pinayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Pero familiar, ang talatang yan. Ano ang talata yun? 1 John 1:9. No? Ano pong sinasabi sa atin dito ng manulat? No? Ang sinasabi mo ng manulat, napakamahal. Napakamahal ng ginamit ng Diyos para sa ating kapatawaran. No? Napakamahal. Isipin niyo po. Bakit sabi natin napakamahal? Hindi binili tayo ng ano, hindi tayo binili ng mga, sabi nga ni si Pedro, hindi tayo binili ng ginto o pila, no, kundi binili tayo sa magitan ng napakamahal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapatawaran noon ay pinagkaloob sa atin ng Diyos is very costly, no, very costly. Kaya pagkamisan, no, kung isipin mo natin mabuti, di ho ba? Napakarami nating ginagawang kasalanan at ang lahat ng ginagawa nating kasalanan ay binayaran ng Diyos ng kanyang dugo. No? Sa halip na ho tayo, sa halip na tayo ang magpadugo, no? Kung pwede na sana magpadugo na lang, no? Pero pag sinabi mo natin dugo, ibig sabihin buong buhay. No? Buong buhay. Kasi kung pwede magpadugo, pinaduguan na lang tayo ng ating Panginoon Kristo, o pataka kayo, kanya-kanyang patak ng dugo, no? Pwede yun. Pero hindi yun. Kinakailangan buhay. Ibig sabihin, no, every time that we sin, no, every time that we sin, ay biyaya ng Diyos ang ating natatanggap. Kaya sa Kanya ho, para ho tayo mabigyan ng kapatawaran, napakalaking sakripisyo ang binigay ng ating Panginoon Kristo. At ito po ang hahamon sa atin. Para no? Para maging sensitibo po tayo sa ating pamumuhay pananampalataya. Okay.
Isipin niyo po, every time na magkakasala tayo, ang dugo ni Kristo, ang biyaya ng dugo ni Kristo, ang sumasakop nito. No, parang ganito. Every time nagkakasala tayo, pinapatay natin. Yun ang sinisimbolo. Pinapatay natin si Jesus para tayo mapatawad sa ating makasalanan. Anong sabi niya po na Apostol Pablo? Sa Roma Kapitulo 6, magpapatuloy ba tayong magkasala upang sumagana ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos? Hindi. No? Hindi dapat. Pero kung tayo po'y nagkakasala, mayroon tayong kapatawaran na inihanda ng Diyos. Para po kay Kristo, para sa Diyos, napakamahal ang ginastos niya para lamang tayo mapatawad. Kaya sana po, mapahalagahan natin ang ginastos ng Diyos. No? Kaya nga po yung grace, no? Yung salitang grace, ginawan ho nila ng acrostic. No? Ano yung sabihin po ng grace? Sabi po ng grace ay, God's riches at Christ's expense. No? Kayamanan ng Diyos, ang gastos ay si Kristo. Ang kamatayan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Sa tindi ho ng dinanas ng ating Yesu Cristo, no? Nung isang gabi, habang pinag-aaralan ko ito, nagpalabas ako ng music, no? Grabe, sabi nung gumawa ng The Passion of Christ, no? Sino yung director? Mel Gibson, no? Ang komento kay Mel Gibson, sabi sa kanya, sobra naman yung ginawa mo, no? Sobra naman yung description mo kay Kristo. Ang sabi ni Mel Gibson, hindi sobra. Konti pa lang yan sa dinanas ng ating Panginoon sa Kristo. Kung panoorin niyo po yung Passion of Christ, sabi niya, ang description nila, nakita nilang mga katibayan sa Biblia, no? At sa mga iba't ibang mga aklat. Yung pinortray ho nilang kung paano kahirap ang dinanas ni Kristo. Mas matindi pa daw po doon. Kulang pa yun. No? Sabi ni Mel Gibson, wala pa yung 10% ng dinanas ni Kristo. Ang description sa Biblia, hindi na makilala ang kanyang mukha. No? Ganon katindi. Sa Passion of the Cross, di ba? Nakikilala pa, ng Passion of the Cross, nakikilala pa yung mukha ng aktor. No? Pero sa description sa Bible, hindi na humakilala ang mukha ng ating Panginoon Kristo. Ganon katindi ang paghihirap sa dinanas niya upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Bakit po? Forgiveness demands blood. Forgiveness demands blood. Ikatlong puntos po natin. No, mabilis tayo. Ano ay unang puntos natin? Pangalawa? Forgiveness demands blood. Tayo po ngayon verse 23 to 28. No? Ay katlong puntos po natin, judgment demands a substitute. Judgment demands a substitute. Ano po siya sabi ng Biblia? Ang nagkakasala ay dapat mamatay. Verse 23 to 28. Ang mga bagay na sa sambayang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa magitan ng mga handog. Ngunit hindi sa mabubuting handog, ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis sa mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na pagsamba. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo na may minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ang salibutan. Subalit minsan lamang siya nagpakita ngayong matatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa magitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Lahat po na nagkakasala ay may sentensya niya at magsusulit sa Diyos. At ang kahatulang iyan ay di na kailanman mababago pa. Kailangang matugunan ang inihinging katarungan para ang ating mga kasalanan dahil ang lahat ng ating kasalanan ay pagre-rebelde sa kalooban ng Diyos. Ano pong kaso natin sa langit? Ang kaso natin sa langit, rebellion. No? Bakit rebellion? Sobrang mayatang tindi ng kasalanan natin. Tandaan po natin, ang unang magulang natin si Adan at sa Eva, isinupo niya ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos na
tagapamahala ng lupang ito. At dahil doon, simula noon hanggang sa kapanahunan natin yon, tayo po ay nagkakasala sa Diyos. At ang kasalanan ay paglabag saan? Sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin sa langit, ang kalooban ng Diyos ay batas. Ulitin po natin. Sa langit po, ang kalooban ng Diyos ay batas. Bagamat hindi po ito batas sa lupa, pero pag sinabi ho natin will of God, it means the law of God. No, hindi po magkaiba yan. Ang will of God and the law of God is the same. No? Ibig sabihin po, every time we commit a violation of the will of God, we are violating the law of God in heaven. No? Of the law of God in the kingdom of God. No? At pag binayolate natin yon, it means rebellion. No? Ano ho bang alam nyong batas ng kalooban ng Diyos? O sige nga, subukan natin. Anong alam nyong kalooban ng Diyos? O simpleng kalooban ng Diyos. Meron mga kayo natatandaan? Anong alam nyo simpleng kalooban ng Diyos? Ano yan? Huwag ka babatay, huwag kang mangangalunya. No? Simple na lang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, manalangin. Amen? Tama po ba? At yan po ang isang bagay, ayaw ng diablong tayo'y manalangin. Kumusta po ang buhay pananalangin natin, mga kapatid? Kumusta po ang buhay pananalangin natin? Yan po ay gusto at batas ng Diyos at nais-nais niyang manalangin. Sa lumang tipan po, everyday po nagpapausok po sila ng insenso. No? At ang insenso ay sa bagong tipan ay sumisimbolo ng ating panalangin. Di ba ba? Kumusta po yung pagbabasa natin ng Biblia? Kalooban ng Diyos at iniutos po sa Biblia. Tama po ba? Sabi sa Josue 1:8, ang sabi doon, basahin mo yun araw at gabi. That is the law of God. That is the will of God. No? Nabasahin natin ang kanyang salita. Kumusta po tayo? Nagbabasa po ba tayo? No? Basahin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Yan ay kalooban ng Diyos. At kapag tayo po'y sumusuway sa kalooban ng Diyos, that is rebellion against God. No? Dahil dito sa pasimula pa lamang ay pinlano na ng Diyos na siya ay magpapadala ng ating substitute. Bakit? Sabi, ang sentensya po sa atin, tayo ay patay. No? Tayo nahiwalay sa Diyos. At tayo mamamatay sa buhay na walang hanggan. At nais ng Diyos na tayo iligtas. No? Hindi ho tayo maliligtas sa magitan ng dugo ng mga hayop. Hindi rin ho tayo maliligtas sa magitan ng ating kamatayan. Kinakailangan pong may umako ng ating kasalanan upang tayo po ay maligtas muli. Mapabalik. No? So, pag-aaralan natin ngayon ang tatlong mahalagang bagay po dito sa sinasabi nating judgment demands a substitute. Judgment demands a substitute. No? Mahalagang katangian ng kapalit. Ano po ang mahalagang katangian ng kapalit? Una, he must be a satisfactorily substitute. No? Second, he must be a sufficient for all substitute. At pangatlo, he must be a saving substitute. No? Unahin mo natin. Sabi natin kanya, satisfactorily substitute. No? Pag sinabi mo natin satisfactorily, no? Kinakailangan yun hong aaregluhin natin yung lalapit ay katanggap-tanggap. No? Kasi kung hindi, talo tayo dyan. Verse 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa magitan ng mga handog. Ngunit higit na maubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. No? Dalawang bagay ang bibigyan natin pansin. Una, ito ay ang katangian po ng isang satisfactorily substitute. Ito ay dapat higit na mabuting handog. No? Ito ay dapat higit na mabuting handog. Bakit? Kung ang mga handog sa lumang tipan ay larawan lamang ng magiging handog ng ating Kristo, ang handog dapat na gagawin ng ating Kristo ay dapat higit sa binibigay sa lumang tipan. At ito po ay sabi natin, ang mga bagay sa lumang tipan ay nililinis sa pamamagitan ng mga handog ng mga hayop. No?
At ito ay ginagawa nila taon-taon, paulit-ulit. Subalit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng isang napakadakilang handog na naging katanggap-tanggap sa Diyos. Noong pinakilala po ni Juan ang ating Paiso Kristo sa Juan Kapitulo 1, talatang 29, ano pong sabi ni Juan? Narito rin ang kordero ng Diyos. No? Hindi yung kaldero, ang sinasabi mo doon, kordero. No? Ang kordero ay ang tupang lalaki, no, na siyang ginagawa sa lumang tipan. Pangalawa, para po ito'y maging katanggap-tanggap sa Diyos, ito ay dapat, no, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Verse 24, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Paano po natin matitiyak na ang handog ni Kristo ay naging katanggap-tanggap sa Ama? Maliwanag po yan, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, no? Pilipos Kapitulo 2. Pasin po natin. Pilipos Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 11. Sabi niya dito, dahil dito, ano yung dito? No? Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, na siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Siya ay lubusang itinaas ng Diyos. No? Matapos ang kanyang ginawang paghandog, sabi nito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpapagpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Tanging si Kristo lamang at ang kanyang handog ang sakripisyong karapat-dapat sa Ama at katanggap-tanggap sa Ama. Tayo po hindi karapat-dapat sa Diyos. Kahit po anong gawin po natin. No? Ang ginagawa po natin hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang buhay po natin ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Tanging si Kristo lamang ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po maliwanag na sinabi ng ating Panginoon Kristo, walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ang laisin ng ating Panginoon Kristo, kung bakit siya naghandog ng kanyang buhay, ay upang tayo mailapit sa Diyos. Ito po yung sikreto, no? Na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay nakakalapit lamang sa Diyos dahil kay Kristo. No? Tayo po ay nakalalapit lamang because si Kristo ang ating katanggap-tanggap na kapalit sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay lumalapit sa ating Diyos Ama, hindi ho dahil sa tayo magaling, hindi dahil sa tayo mabuti, kundi dahil si Kristo ay sumasa atin. No? Kaya lang po tayo magiging katanggap-tanggap sa Ama dahil si Kristo ay sumasa atin. Hindi po tayo nakikita ng Diyos kung hindi si Kristo na naninirahan sa atin. Pangalawa, sabi natin kanina, judgment demands substitute. At ang substitute dapat, satisfactory. No? Dapat ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pangalawa, nakatangian ng substitute. Substitute must be a sufficient for all substitute. No? Dalawang bagay yung natawag natin all. All encompasses all human beings. No? Encompasses all human beings from the creation of the world until the end of the world. Pangalawa, it encompasses time. No? Kung sinabi natin time, from the beginning of the world until the end of this world. No? Verse 25, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumasok sa dakong banalan taon-taon na ay dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya ay namatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siya nagpakita ngayong matatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog ng kanyang inialay. No? Ang pari po sa lumang tipan, paulit-ulit. No? Minsan isang taon. Dalalin, dugo ng mga hayop. Subalit ang ating Panginoon Kristo ay minsan lang. Kailan ho? Ngayong matatapos na ang panahon. Alam niyo ba yung expression ngayong matatapos na ang panahon? Ang sinasabi ko dito ay actually hindi end of days ho yan eh. Kung hindi at the center of our history. No? Ang binibigyan pasino niya, ito ang pinaka-sentro ng ating kasaysayan. Pasino natin? Kailan ba dumating si Kristo? Kailan ba dumating si Kristo? After After, nasa sentro siya, no? Kaya nga meron tayo BC at meron tayo AD. Nakita niyo po? Yung mga gumawa ng ating kalendaryo, hindi sila naniniwala sa Diyos.
Pero sa kanilang paggawa ng kalendaryo, ipinahayag nilang tunay nga mayroong Kristo. Di po ba? Kasi pinangalan nilang BC before Christ and noon po nakaraang linggo, no? Nakaraang linggo yata yun. Sa Daniel, no? Pinag-uusapan mo namin yung propesya, yung 69 weeks, no? 69 weeks kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo bilang hari ng Israel. No? Grabe yun, no? Grabe. Talagang sabi ko, kailangan mo ng mathematician, no? So, nang kinumpito namin, no? Yung kinumpito namin yung 69 weeks, no? At kinumpito namin by number of days. Simula ho nung propesiya ni Daniel hanggang sa matagumpay na pagpasok ng ating Jesucristo sa Jerusalem. At alam niyo po, sabi nga ng mga Bible scholars, sa magitan ng propesiya ni Daniel, patutunayan nating totoo talaga ang Biblia. Detalyado, no? Yung 69 weeks yung kinumpito yan by the number of days. Saktong-sakto mismo sa araw na ating Jesucristo ay pumasok sa Jerusalem, nakasakay doon sa asno, no? Nakasakay sa asno. Hindi ho kinulang ang araw, hindi rin lumabis ang araw. Number of days ho natin kinenta. Hindi ho sa kinenta sa number of years, no? Kinenta ho siya sa number of days. Eksakto, perfecto, no? Isipin niyo po, kung paano ka-scientist ng Diyos, ilan ho ba ang bilang ng, ng isang taon? 365. Yun ho ang ating alam. 365 days in a year. Kaya nga may leap year. Ibig sabihin yun, 365 hindi sakto. Diba? That is 365 point something. Napakahaba ho yung mga points, ano? At nung kinumpit po yung pati yung mga points yung saktong-sakto talaga. Kung kailan pumasok ang ating Jesucristo sa Jerusalem. At yun po ang sinasabi dito. Matatapos na ang panahon. No? Dalawang bagay ang pinag-usapan natin sabing matatapos ng panahon. Ito yung panahon ng mga Hudyo. No? Ang panahon ng mga Hudyo. Bakit panahon ng mga Hudyo? Panahon ng mga Hintil. No? Katawag natin panahon ng mga Hintil. Tayo ngayon sa panahon natin, ang tawag natin ngayon ay panahon ng mga Hintil. Ang Israel ay nasakop ng ibang bansa. Pangatlo, sabi natin, it must be, hindi lamang po siya dapat, sufficient for all, no? Encompassing both time and the number of people. No? Pangatlo, it must be a saving substitute. No? Para hindi natin madaling makalimutan, SSS yan. Anong una? Satisfactorily. Pangalawa? Sufficient for all. Pangatlo, saving. Bakit? May substitute na hindi makapagliligtas. No? May substitute na hindi makapagliligtas. Pero si Kristo ay tunay na nakapagliligtas. Sabi sa verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ito ang paghukom. Gayun din naman, si Kristo ay minsan lamang nihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Subalit muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sa ikalawang Korinto Kapitulo 5, talatang 21, ito po ang ating mababasa. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin siya ay tinuring Siya ay tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. No? Dalawang bagay po ang ating mapapansin. Una, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. No? Pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. Huhukuman ni Jesus ang lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya. Tayo din po ay dadako sa paghukom, pero hindi upang parusahan, kundi upang gawaran ng pagpapala. No? Pangalawa, ay upang iligtas ang lahat ng umaasa sa Kanya. Dahil siya ang ating, dahil siya lamang ang tanging makapagliligtas, nakapalit natin, ang Diyos Anak ay kusang nanaog. Siya ay naging makasalanan sa ating lugar. Matapos po ang piyesta ng Passover, ang mga Romano po ay naghanda ng 3 krus. No. Sino nga ho nakapako dapat sa krus? May mga pangalan yun. Sabi nila si Hestas at si Dimas. Dimas at Hestas. No? Actually po, 3 krus po talaga yan. Sakto po talaga yung krus na ipapako dapat doon, 3. Ang dapat ay 2
magnanakaw at isang tulisan. No? Dalawang magnanakaw at isang tulisan. Ang sabi nila, magnanakaw daw ay si Estas at si Demas. Ang tulisan ay sino? Si Barabas. No? Si Barabas po dapat ang nakapako doon sa sentro ng tatlong cross na yun. Hindi po dapat si Jesus. No? Bakit po hindi napako si Barabas doon sa cross? Naalala niyo po ba? Tinanong ni Pilato ang mga Hudyo, sino ang nais niyong ipako sa krus? Si Jesus ba o si Barabas? Ang sigaw ng mga tao, palayain si Barabas, ipako sa krus si Jesus. Napalaya si Barabas hindi dahil siya ay matuwid, kundi dahil may umako at may pumalit sa kanyang kasalanan. Si Jesus ay napako hindi dahil may kasalanan, kundi siya ang naging kapalit sa kalayaan ni Barabas. Mga kapatid, ito po ang katotohanan ng banal na kasulatan at napakagandang katotohanan. Tayo po ay katulad ni Barabas. Tayo po ay katulad ni Barabas. Tayo po dapat ang nakapako doon sa krus. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, inako ni Kristo ang ating kasalanan at siya ang namatay para sa atin. Ang kamatayan ni Kristo, ang kapalit ko at ang kapalit mo doon sa krus. Kaya tayo'y maiaalay ng Diyos, maiaharap niya sa kanyang Ama nang walang kapintasan. Tatlong mahalagang bagay kung bakit kailangan mamatay si Kristo. Sabi natin, una, ano nga po yung una? Testament demands death. Wala pong kwenta ang buong Biblia kung walang kamatayan si Kristo. Pangalawa, forgiveness demands blood. No. Yung ating kapatawaran ng mga kasalanan ay wala ding kwenta kung walang pirma ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At pangatlo, judgment demands assumption. Tayo po dapat ang sesentensyahan, no? Na mabaro sa krus. Pero inako ni Kristo para sa atin. Si Kristo ang ating naging kapalit. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y umawit, awitin po natin yung isang You Are My King, magandang mensahe ng awit. No? Si Kristo ay naging makasalanan dahil sa atin. Purihin po kayo. Because you were forsaken, I accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. And I'm forgiven, because you were
reason, dalhin ninyo ng buong buo inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi mabuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagkakaan. Maaari na po tayo magkaroon. Sa aming pagbibigay, kayo ay malugod. Sa inyong paanan kami naghahandog. Kayo ang may tapat, lumikha ng lahat. Sa puso kami nagpasasalamat. Aming panahagan ay inyong lumayan. Gusto ng pag-ibig sa aming kapatiran. Lumaganap naman ang inyong salita. Bunga ng pagbibigay ng tapat at kusa. Ang aming mga tinatangkilik, maluwag namin ibinabalik. Magmula sa ugat ng inyong pagmamahal at sa inyong di masukat na pagmamahal. Malugod kayo naman sa inyong amang likha. Amen. Amen. Dalangin po natin ang ating Panginoon. Manang Diyos, Panginoon sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka po namin po. Yes. Pinapasalamatan sa umaga po ito. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy pinagkaloob sa bawat isa, Yes. Panginoon. Ama, maraming salamat po dahil ikaw po ay namatay, Panginoon, sa krus po ng Kalbaryo, Panginoon, upang tubusin mo po ang aming mga kasalanan. Salamat. Maraming salamat po, Lord God, sa pagmamahal niyo po sa amin. Opo. Lord, tinadalangin po namin sa iyo ang aming kaloob po na ito. Patuloy niyo po ito. Pagpalain, Panginoon, at upang mapalago po ang inyong sambahan, Panginoon. Yes. Patuloy niyo po itong gamitin, Panginoon, at ibalik niyo po ito ng siksik kay Kristo tumawag, Panginoon po. Sa mga dalangin namin, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabay-sabay mo nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, manalaang langit at lupa, at si Jesus Kristong bugtong na anak niya at ating Panginoon. Sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birhen Maria, nagdusa sa atong ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at pinipiling, bumaba sa dapon ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, mula roon maparito upang bumahan ng mabuhay at mamatay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Shalom. May papurihan para kay Espiritong Banal na mga taong nilalang at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong naging kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo upang alalahanin namin itong tagumpay, Panginoon, sa aming buhay upang kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa katubusan po ng aming mga kasalanan na siyang nag-adya ngayon, Panginoon, upang kami ay magtalaga ng buhay sa inyo at gamitin namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. At kami patuloy na
magbigay, Lord, ng kaluwalhatian po ninyo. Yes. Kaya Lord, sa umagang ito, naway patuloy mo kaming makitaan na kami lumalago at nagpapatuloy. Ano man po yung mga sinimulan mo sa buhay namin ngayon, naway lalo itong yumabong at lumago sa aming mga buhay. Yes. Panginoon. Ang God's Beloved Christian Ministries po ay patuloy mo rin pong pagpalain ang pangailangan po ng iglesia ito, tulad po ng aming sambahan, Opo. ng lupa na kailangan po namin upang kami, Panginoon, ay magkaroon na ng sariling bahay-sambahan. Yes. Lord, dalayan namin maging yung mga kasama naming nakipanambahan ngayon online. Ikaw po, Panginoon, na magpala din sa kanila. Yes. Abutin mo po kung ano man po yung kanilang mga kahilingan Opo. sa kanilang panalangin ngayong umagang ito, Panginoon. Yes. Lord, magdulot ito ng mas malalim na paglilingkod namin sa isa't isa. Yes. Dahil sa inyo na siyang may akdal ito sa amin, Panginoon. Lord, sa buong isang linggong ito na muli naming pagpisan, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin. Ingatan mo po kami sa mapadirang coronavirus, Panginoon. Ikaw ang bigay ng kalakasan ng aming katawan. Ikaw ay maging mapayapa ang aming isip, maging mapayapa ang mundong aming ginagalawan, Yes. upang kami, Panginoon, ay magsilbing huwaran, Panginoon, ng iyong kabanalan. Okay. Kaya Lord, ingatan mo po kami at sa lahat po ng aming mga manggagawa, Panginoon, kay Pastor George, Sister Asmin, at maging kay Pastora Nori Joy, i-bless mo po ang kanilang buhay, Panginoon, at Okay. patuloy mo po silang damayan Yes. sa kanila pong paglilingkod sa inyo. Yes. At ikaw ang patuloy naming maluwalhati, O Okay. Diyos, sa pang-araw-araw po namin buhay. Yes. Kaya Lord, salamat po at sa bawat pamilyang ng GBCM, ikaw po ang mag-ingat at pagpala rin po at pagbigay ng lahat po ng aming mga pangailangan. Yes. Pero patuloy namin niluwalhati at binibigyan ng karangalan ng iyong dakilang Panginoon. Ikaw ang aming sa aming dalangin dahil ikaw lamang ang Panginoon namin at natagapagligtas sa Yes. Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pag hindi kayo magkasala at Yes. magkaharap sa inyo ng walang kapintasan at Okay. may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanya kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magmula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.